susunod. Lalaki kimbog matapos magnakaw. Yan at iba pang mga balita makalipas lamang ang ilang paalala. Welcome to Monte de Oro Homes. With units designed to cater to the convenience and comfort of its residents, Monte de Oro Homes is a haven for countryside living. A perfect place for those who would want to combine green living with modern-day facilities and amenities. Our model unit types: row house, single attached or detached, townhouse, all units are fully finished upon turnover. House and lot package starts at 700,000 pesos. Housing loan can be made through banks and our leading partner, Pag-ibig Fund, with monthly amortization as low as 4,500 pesos or just 145 pesos a day. HLURB licensed to sell 21191. Owner and developer, Conseville Realty Development Corporation. Enjoy these amenities. And with a flood-free strategic location with close proximity to almost everything, it is surely a home for ideal family living. Enjoy life to the fullest at Monte de Oro, Monte de Oro. Enjoy life to the fullest at Monte de Oro, Monte de Oro. A beautiful place, ideal for the whole family, for the family. Where the ambience is inspiring and the people are loving. A wonderful place for our kids to enjoy. A home for our satisfaction. Come home, let's enjoy life worth living at Monte de Oro. Come home to Monte de Oro Homes at Sapul, Calapan City. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, isang lalaki ang natimbog ng Calapan City PNP matapos nitong pagnakawan ang mismong pinagtatrabahuang subdibisyon sa lungsod. Kahapon, ika-6 ng buwang kasalukuyan bandang alas 5 ng hapon. Sa report ng City PNP, isang nagngangalang J. Abelgas, officer in charge sa Severa, Neo Calapan sa Barangay Lumang Bayan, ang nagsadya sa himpilan ng City PNP upang ipagbigay alam ang insidente ng nakawan sa naturang subdibisyon na agad namang nirespondehan ni PO3 Rosario Hernandez na nagresulta ng pagkakadakip kay Bernie Herrera, empleyado sa nabanggit na subdibisyon. Sa tulong naman ng gwardiya dito, itinurn over nito sa istasyon ng pulisya ang isang unit na asul na gate bulb na ninakaw ng suspect. Kasalukuyan namang nakapiit sa City PNP si Herrera at kinakaharap ang kasong qualified theft. Samantala, patuloy naman ang isinasagawang paglilibot ng kapulisan ng City PNP at Regional Public Safety Battalion, partikular na sa mga institusyon o mga eskwelahan sa lungsod upang bigyang babala ang mga mag-aaral sa mga panganib na dala ng kapaligiran sa ngayon. Kaninang umaga nang isinagawa ang isang symposium sa CLCC, Institute of Computer Arts and Technology, na pinamumunuan ni Carlito Bongkin bilang siyang presidente ng institusyon hinggil sa prevention ng crime, abuse and robbery na kadalasang ang mga estudyante ang nabibiktima nito. Ito ay simula ng pasukan, ginagawa na namin ito para dahil naniniwala tayo na yung mga eskwela, yung mga estudyante, sila yung unang lapitin ng mga krimen, katulad ng mga pagnanakaw at iba't ibang uri ng mga abuses dahil sila yung lagi natin nakikita sa kanila. At saka sila yung madaling maging biktima dahil sila yung madaling kutunin. Isa-isang ipinakita sa mga kabataang naroroon ang mga posibleng dulot ng masasamang bisyo gaya ng paninigarilyo, pag-iinom at ang paggamit ng bawal na gamot.
Samantala, ito na ang ika-7 institusyon nang isinasagawa ang programa. Matapos naman ang mga kolehiyo at mga pangsekundaryang paaralan. Sasailalim rin sa gawain ito ang mga nasa elementarya upang mas paigtingin at palakasin ang advokasya hinggil dito. Umaasa naman ang mga kapulisan na magiging positibo ang pagtanggap ng mga estudyante sa gawain ito para na rin sa ikabubuti ng kanilang kinabukasan. Susunod, ilang uri ng matataas na kalibre ng baril na-recover sa Pinagsabangan 1 Elementary School sa bayan ng Nauhan. Ang tabayanan ng iba pang mga balita sa aming pagbabalik. I want my beating back. Let's go. Door. On HD LCD Sanyo. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTA. Isang sibilyan ang di umano'y nag-report sa koponan ng 203rd Infantry Brigade ng kanyang nahukay na baril sa loob ng Pinagsabangan 1 Elementary School sa Nauhan nitong 3 ng Setyembre. Nadiskubre ni Dante Laylay, residente ng nasabing barangay, ang isang uri ng mataas na kalibre ng baril na M14, magazine ng M14, isang 12-gauge shotgun at mga bala habang siya ay kapwas niya magulang ay gumagawa ng kubo o silid pahingahan ng mga estudyante. Minarapat ni Laylay na ipagbigay alam kaagad sa kinauukulan ang kanyang nakita sa pangambang baka ito'y sumabog pa at madamay ang mga taong nasa loob ng eskwelahan. Agad namang pinuntahan ng mga kasundaluhan ang mga baril at balang nabanggit upang hindi na magkaroon ng tensyon at nang masiyasat ang mga ito. Nagtulungan ang mga militar at pulis ng Nauhan upang alamin ang mga indikasyon o anggulo ng pagbabaon sa mga nasabing gamit. Bunga ng magandang pakikisalamuha, disiplina, bayanihan at pagpapatupad ng mga programa at proyekto ng 203rd Brigade na pinamumunuan ni Colonel Carlos Kita, gaya ng bayanihan o landscaping para sa kalikasan at kaunlaran, na kung saan isa sa mga benepisyaryo ang nasabing eskwelahan na pinagtulungan ng mga guro, estudyante at magulang, ang mga residente na mismo ang kusang loob na nagbibigay ng mga mahalagang impormasyon katulad nito. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakala para sa araw na ito. Para po sa inyong comments or suggestions, mga balita at impormasyon na nais niyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Joanne Caterina Perez na nag-iiwan sa inyo ng isang mapayapa at magandang gabi. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay.